Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Friday mga Lods, Friday na. Nako, malupit na weekend na mga idol, no? So matindi na ang mga mangyayari ngayong weekend dahil next week, alam nyo na mga Lods, no? Kung nanonood kayo sa akin lagi, alam nyo na ang mangyayari next week mga Lods, simula 13 hanggang 7. Mga idol, isa yung kapanapanabik na mga araw, mga idol. Matindi. Matindi ang mangyayari sa atin, mga idol, no? So, dito ngayon, malalaman natin kung ano yung nangyayari geopolitical. Update tayo sa ating crypto, mga lods, at syempre, mga trending news, no? Kung gusto niyo ng ganitong content, subscribe kayo sa ating channel, mga idol. At syempre, sana i-like nyo yung ating video at click yung notification bell, mga lods, no? Para hindi tayo nahuhuli sa ating balita. Okay, so umpisa na natin ngayon. Dito muna tayo sa geopolitical natin, mga idol, na nagtitrending ngayon dito sa X. Okay? Nuclear, mali pa. Bulol pa. Nuclear World War Alert, mga idol, no? So, nako, maraming hindi nababalita dito sa mainstream media natin sa Pilipinas, pero medyo matindi na po ang nangyayari sa ibang bansa, no? US bombs Iranian nuclear reactor. Plus, Russia threatens to use nukes. Nuclear na to mga idol, iba na to. Pag ito nangyari, wala, cancel na lahat ng plano natin, no? Russia threatens to use nukes on NATO countries arming Ukraine. So, uh, kumbaga, gagamit na sila ng nukes, mga idol. Medyo hindi na yun maganda. Alam naman natin ang epekto niyan sa mundo, mga lods. Pag tayo napunta na tayo sa nuclear war, lahat na tayo talo. Buong mundo talo, wala nang mananalo, mga lods, no? Kahit mga bilyonaryo matatalo na. Wala na mga lord. Marireset tayo. Ang tinatawag na mundo na marireset ang mundo. Okay? Pero ito mga lodi, speaking of US, no? Kasi ano yung US talaga ngayon eh. Medyo busy sila ngayon sa pakikipagdigma. Just now, sabi ni Trump, in a massive development no one saw coming, President Trump has publicly declared that the US will seize Krag Island from Iran. Krag Island is the Persian Gulf outpost that control nearly 90% of Iran's crude oil exports, about 1.5 million barrels per day. So ito yung Krag Island at gustong sakupin na yan ni Daddy Trump, mga lodi. Gustong kuhanin nila yan sa Iran, mga idol, no? At sinabi rin ni Trump na pag ginawa niya yan, wala silang magagawa. So nako, medyo umiinit na po, no, yung bakbakan doon. Kasi syempre, kung ikaw yung Iran, di ko bibigay yan. Di ba? Ang tagal lang sa amin yan, 90% ng oil namin nandyan. Wawasakin na lang namin yan kaysa makinabang kayo. Parang maging ganun yung mindset nila, di ba, mga idol? So medyo matindi na ngayon, ha. Speaking of Trump, tinanong kasi siya, mga lods, no? Ano man sabi mo na nagsusupply yung China sa Iran ng weapon panlaban sa US? Anong sabi ni Trump? I have no issue with China supplying weapons to Iran for them to use against us. Ano pa? We do it to other countries too, no? So, kumbaga ginagawa din na ng US kaya wala silang angal doon. Business is business, mga idol, no? Mind your own business. Grabe. Ah. Tapos mga lodi, ito a high-ranking Israeli officials, it appears that Russia has provided Iran, speaking of nagpo-provide ng weapon sa mga kakampi, Russia has provided Iran with a S-500 system. This is madness. So, medyo ayaw tumakbo ng video na to, pero malakas to, mga idol, no? Binigyan ng Russia daw, no, yung Iran, mga idol, at nagrereklamo yung Israel. At kung napapansin niyo, mga idol, marami ng mga bansa, hindi lang Iran, Israel, no, US, Ukraine, Russia. Ngayon, mga lodi, marami na makikialam. Sabi dito, Channel 11 now claiming Gulf states, sabi ni Mario Naufal, likely Kuwait and Bahrain have launched a joint strike operation against Iran. So tutulong na yung Bahrain at Kuwait, no, para bakbakan ng Iran. Eyewitness on the ground in Kuwait reporting missile launches. The war just got a new front. Ayan. So
Dito medyo sa akin, mga idol, sa mga susunod na linggo, naku mukhang sasabay pa 'to dun sa mismong ano natin, yung alam niyo yun, yung next week, susunod na linggo natin na medyo delikado at importante. Simula 13 hanggang 7 mga idol. 1, 2, 3, 4. 20 days to mga idol. Na dito kailangan mapag-usapan, no, ang ating future ng Clarity Act. Ito na yung pinaka tawag dito, crucial time para maipasa yung ating pag-asa. Pag hindi ito napasa, wala na. Kita-kits na lang tayo sa black hole. Kita-kits tayo sa black hole, mga idol. Okay? No, so kailangan maging maayos 'to, mga idol, no. Sana 'wag nang sumabay etong gera-gera na 'to, pero wala, andiyan na Mga lods, anong gagawin natin niyan, no? So punta tayo dito, mga lodi. Russia. Eto, kumbaga Russia accuses the US of using crypto. Nako, punta na tayo sa crypto, no. Russia accuses using crypto to erase a whopping 35 trillion debt. Putin's advisor Kobyakov claims they'll shove that debt into stablecoin, devalued it, and reset the entire system. So parang sinasabi dito ng Russia, gagamitin ng US yung stablecoin, especially sa crypto, stablecoin, no? Para tanggalin o i-reset, no, yung utang ng Amerika, mga idol, gagawin nila yan. So, sa akin, mga lodi, medyo negative yan. Dahil kung 35 trillion ang utang ng US, mga idol, medyo kulang pa. Kasi wala pa, onti pa lang stable coin no? Onti pa lang yung stable coin, mga idol, no? Hindi pa siya abot ng mga ganyan. So, siguro may plano niyan si Trump, pero medyo malayo-layo pa 'yun, mga idol, no? Hindi pa, medyo ano pa 'yun, medyo matagal-tagal pa. Okay? So, punta tayo dito ngayon. Eto na, mga lods, no? Ito ultimo si Elon Musk, mga idol, medyo medyo inadmit niya na, no, na yung kanyang technology ay sapaw sa Anthropics. Sabi niya rito, Musk admits Anthropics is currently the leader in AI. No, tanggap niya na, mga idol, no. Elon Musk says he was clearly wrong about Anthropic and now calls them the leader in AI. So, siguro nakita ni Elon Musk kung gaano kalakas, kung gaano kagaling yung Anthropics Mythos, mga idol, no. No company has released a model as good as Mythos, Fable, and they will undoubtedly have Mythos 2 ready soon. Kumbaga, wala pa raw siyang nakikita na kasing galing o kasing ganda, no, ng Mythos na yan. At imagine, magkakaroon na agad ng Mythos 2 very soon. So, mahirap, mga idol, no? Sabi niya nga rito, I would never cut them off in a way that hurt them badly, even as competitor, no? So, wala siya. Kumbaga, sinabi niya na, hindi ko sila, takot ako sa kanila. Hindi ko sila lalabanan. Hindi ko sila ituturing na competitor, mga idol. Ganun siguro kagaling talaga yan, mga lods, no? Yung Mythos, Anthropic, mga idol. Yun yung ginagamit ni Trump, no? Ayun yung ni Trump Pinagmamalaki din ni Trump yung technology na yan. So, pani si Elon, mga lodi. Ito na tayo. Nakapunta na tayo dito sa ating malupit na news. Sa Clarity Act na tayo. No, ito na yung ethics, no. Tinanong ko kasi, ano bang makakapag-solve sa ethics agreement, no? Sabi rito, paano masosolve ang ethics agreement sa Clarity Act? Ito yung pinakamalaking sticking point ngayon sa US Senate para sa Digital Asset Market Clarity Act. Ayon sa latest reports, kabilang yung mga post na tinutukoy ko, sabi, kung ma-resolve ang ethics deal, mas madali nang ma-unlock yung ibang negotiation at posibleng magkaroon ng Senate floor vote this month, no? Kapag na-resolve tong ethics na to, mga idol, mukhang didiretso na tayo sa langit, no? Ano ba talaga ang ethics agreement? So ano ba yan? Ito ay tungkol sa conflict of interest rules para sa mga government official, lalo na ang presidente, vice presidente,
Congress members at kanilang pamilya. So yung pamilya, no, ng mga nakaupo sa gobyerno, lalo na yung mga matataas, gusto ng maraming Democrats na maglagay ng strong guardrails, no? Talagang strong guardrails para hindi makapag-profit ang mga opisyal at pamilya nila sa crypto habang nasa pwesto. No, syempre magiging insider sila, conflict of interest 'yan. Lalo na dahil sa Trump family's crypto venture tulad ng meme coin. So ayun na 'yun. Mga lord, siguro kung hindi ginawa ni Trump na hindi siya naglabas ng mga meme coin o kung ano-ano man, walang problema. Kaya lang naglabas siya at kumita siya ng 600 plus million dollars. Billion ma, million. Million lang pala. Ang Republicans at White House naman ay naghandang ay handang tanggapin ang uniform general rules na applicable sa lahat. Pero ayaw nila ng provisions na parang targeted lang sa isang tao o pamilya. Kasi parang ang lumalabas, mga idol, ang pangit nga naman. Kumbaga pumipigil kayo kasi ang tinatarget lang ng pamilya nyo, ang tinatarget lang nila ng pamilya ay yung Trump family. Hindi lahat. Dapat kung gagawa sila ng ganun, dapat lahat ng uupo ngayon at sa mga susunod. 'Di ba? Dapat ganun, hindi yung isang ano lang, isang pamilya dahil lang kay Trump ganun na. Bakit nahihirapan i-solve? May 26 May 2026. Tinanggihan sa Senate Banking Committee ang specific ethics amendment ng Democrats. May, nagkaroon ng tentative bipartisan framework. Early June 2026, nag-collapse ang deal sa closed-door meeting. Ang main issue ay yung enforcement mechanism. Gusto ng Democrats na bigyan ng power ang state attorneys general na mag-sue ng DOJ kapag hindi na-enforce ang ethic rules. Tinanggihan ito ng Republicans at White House. No? Kumbaga, pinipili talaga nila yon. Kaya parang tinatarget nila yung Trump family. Kaya tinanggihan nyo ng Republican at ng White House. Key players, si Senators Kristen Gillibrand, Ruben Gallego at yung sino-sino pa yung mga yan. No? Paano masosolve ito? Bipartisan compromise sa neutral language. Magkasundo sa general ethics rules na hindi nagtatarget sa specific na tao o pamilya. Dapat lahat. Halimbawa, mas strict disclosure requirements, blind trust rules, o restriction sa pag-hold ng crypto interest habang nasa office. Pero pare-pareho sa lahat. Hindi lang sa isang tao. No, hindi lang sa presidente, lahat 'yan hanggang Congress. Baguhin o tanggalin yung poison pill enforcement. Iwasan yung provision na nagbibigay ng power sa state na mag-sue sa DOJ. Pwede namang gamitin ng existing ethics bodies o impeachment process, no? Hindi yung nagsusumbong sa DOJ parang sa Pilipinas. Patuloy na closed door negotiation, kailangan ulit mag-meet yung mga key senators sa White House ayon sa industry sources. Kapag may progress dito, mas madaling maayos yung law enforcement concern, no? At iba pang differences. Political signal mula sa White House kay Trump. Kung magbigay ng go signal si Trump na tanggapin ang fair general ethics rules, mas mabilis itong mariresolve. Maraming pro-crypto Democrats ang nagsasabing conditional lang yung suporta nila sa bill hanggang may ethics provision. So ayun kasi iniisip ng mga Democrats mga idol. Doon sila tumitingin. No, conditional lang, hindi talaga sila tunay na nakasuporta. Once na makuha nila yung gusto nila pagdating sa ethics agreement, papayag na sila. No, ihiwalay sa ibang bill. Kung hindi kaya sa loob ng Clarity Act, nako, ito pwede rin to. Kung hindi kaya sa loob ng Clarity Act, pwede itong gawin separate legislation o amendment sa floor. Gusto ko yan, mga Lodi, no? Para mapasa na yung Clarity Act natin. Current status, no? Ayan na. Bottom line, hindi ito tungkol sa crypto mismo, kundi political ethics na usapan, kailangan compromise parehong side. Kailangan magbigay ng konti para hindi mastall ang buong bill. Tama yun. No? So, kailangan maayos to. Pag ito na ayos, tuloy-tuloy na tayo, mga idol. Sabi nga dito, dahil magkakaroon tayo ng mga bagong version ng bill. 'Di ba? Sabi dito, mga idol, new version of the Bitcoin Clarity Act bill is now expected to drop as soon as next week. No, it's time to deliver clear rules for crypto in America. So sabi dito, ano ang bagong latest sa version? Merge bill mula sa dalawang komite, maglakas ng consumer protection, iba pang key, ayan na. So meron mga bago silang nilatag. Tapos tinanong ko, wala bang nilagay para sa ethics agreement? Sabi, meron daw nilagay. Pero kulang at hindi pa sapat para sa maraming Democrats. So nagrereklamo pa rin sila. Pero sa tingin ko, mga idol,
etong usapan sa ethics agreement, si Trump lang ang makakapag-go dito. No? Pag pumayag siya sa kondisyon ng mga Democrats, so sige, payag na yan. Basta hindi ako lang, lahat dapat, no, maapektuhan. So once na mangyari yun, goods na tayo, on the go na tayo. Kaya nga sabi dito ni Kevin Kramer, hindi si Kevin Warsh at hindi si Jim Cramer, ha? Pinagsama lang. Si Kevin Kramer drops the bombshell on Clarity Act. It's possible the Clarity Act could move before August 7. Sabi ko sa inyo, simula 13 hanggang August 7, ayan ang pinaka critical moment natin, no? So, pero sabi rito ni Sir, no, it could possible move before August 7. The man on the Senate Banking Committee just said we're close to the finish line. Bipartisan momentum building. Si FTC chair is optimistic. Trump ready to sign, no? Kasi kung gusto naman talaga ni Trump yun na pirmahan na, i-go nyo na yung kondisyon na yun, no? Basta hindi lang siya yung target. Kung baga, lahat tayo, yun yung gusto kasi ng White House, 2026 is shaping up to be the year of the crypto regulation, regulatory clarity coming, institutional floodgates opening. This is the catalyst we've been waiting for. Bullish doesn't even cover it. Stock, ayan mga idol. So gusto natin to, mga lods. No? Ako, positive ako na maayos to before August 7. Positive ako mga idol. Sana kayo rin. No, kasi syempre, sabi nga ni Senator Cynthia Lummis, pag ito hindi lumusot ngayon, kita-kits na lang tayo sa 2030 at napakalayo pa nun mga idol, 4 years. 'Di ba? So kailangan lumusot na to ngayon mga idol, no? Ito na yung pinaka last chance natin. Itong 20 days na to, mga lodi, no? Punta na ngayon tayo dito sa isa pang news natin. Ito sa Pilipinas naman to. Meron kasing binalita kagabi sa TV Patrol. So gusto kong English kasi, so gusto kong maintindihan natin kasi hindi ko rin na ano to Inuulat ng TV Patrol na hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga Pilipino na maghanda para sa pagreretiro dahil mababa ang kasalukuyang buwanang pensyon at itinataguyod ang pera bilang pangunahing voluntaryong programa. Ano ba yung pera mga idol? Ang pera ay yung personal equity and retirement account. Ito kukuha na naman tayo ng iba pang source para magkapera sila. Sila kanila ata ang pera. Tingnan nyo Ang pera ay isang tax advantage na retirement account na nagbibigay daan sa pag-i-invest sa stock, bonds at funds na may tax-free na kita, no? Katulad ng IRA sa ibang bansa. Pinahayag, no? Kumbaga parang ganoon din, magko-contribute ka din mga idol para sa iyo. No? Pero ang kinagandahan daw dito, walang tax. No, tax free to mga idol. Hindi katulad ng mga naunang mga pension nyo, may mga tax yun. So ito, mag-contribute ka ng bago. Ano sabi ng mga reply? No, sa mga reply dito. Ipinahayag ng mga reply ang pag-aalinlangan dahil sa mababang sahod na walang natitira para sa ipon at kawalan ng tiwala sa umiiral na sistema. Ito talaga yung pinamabigat Kawalan ng tiwala sa umiiral na sistema tulad ng SSS dahil sa mabigat na kontribusyon at hindi sapat na benepisyo. Alam niya meron akong tropa mga lods na wala talaga siyang tiwala sa gobyerno sa mga ganyan. So imbis na ihulog niya sa SSS, imbis na ihulog niya sa mga ganun, niipon niya na lang. Ganun din. Ihulog niya ron, iipunin niya na lang. No? Iipunin niya na lang. So kung gusto niya, hindi kukunin niya. Ganun mga lods. Hindi katulad ng pagdun daw kasi na pinapakinabangan pa ng iba at nakukurakot pa mga idol. Hindi ko sinasabing gawin niyo yun. Sinare ko lang na may kakilala akong ganun. At hindi ako yun Masabihin niyo ako yun. Pero gusto ko na rin gawin yun Pero hindi, meron boss So, ayun, matindi, di ba? Ano, papayag ba kayo dito, mga idol? Ako, pass muna ako dyan, mga idol. So, dito naman tayo. Nako, ito, lupit. Last news natin. Nakitaan niyo yung bilis ng daliri niyan, mga idol? No, sabi dito, robots got hands better than yours. Sabi rito, naalala ko tuloy yung mga game na na kailangan mong bumilis ng click. Naalala, may mga game na ganun sa computer. Yung pabilisan ng click off, talo na agad tayo dito. Sabi dito, 1X Technologies unveils Neo hands with 25 degrees of freedom and tendon-driven fingers that match human dexterity at 0.2 millimeters precisions, mga idol. Grabe, ang bilis, no? They can plug in cables, stock Lego bricks,
lift 20 kilos and take a hammer strike without breaking. So, ngayon mga idol, marami ng mga kumbaga may mga robot na merong specific na task na ginagawa, no? Kung titignan nyo, yung nakaraang news natin, merong ginawang mga robot para sa mga factory workers, no? Kumbaga, tagabuhat ng ganito, no? Kaya nila yung mga ganun. Kumbaga, ang nakaprogram sa kanila is yung mga ganung work, no? Sabi nga sa inyo sa China, nagre-research sila at merong mga application na alam nyo na yun, di ba? Na ire-record mo lang yung gawaing bahay mo, babayaran ka nila, at yung record na yon ayun yung ilalagay nila. Kumbaga, yung research nyo, ilalagay nila yung sa robot para yung robot na yung gagawa ng mga ganong research, yung mga ganong work, no? So, napakalapit na natin sa future, mga idol. Nandito na tayo sa imagine mga idol, no? Yung mga ibang bansa, nasa ganito na. Nasa ganito ng advancement, mga lodi, no? Advanced technology. Yung Pilipinas, nasaan na tayo ngayon, mga idol, no? Nasa na tayo ngayon, no? Ibaba natin yung Roblox. Ang lakas ng tama talaga sa Pilipinas, mga idol, no? Alam nyo, ang swerte natin, mga lods, kasi sa tingin ko lang etong mga panahon na to, tas nandito tayo ngayon sa crypto, magbabago yung financial system, tapos naka-in tayo, kumbaga nandito tayo sa loob ngayon. Tapos once na mag-start na to, mga lods, mag-play na, mag-boom na, lumago na, tapos kasama tayo sa pag-angat. Nako, maraming Pilipino ang may iwan, no? Kasi syempre hindi naman lahat, sa totoo lang, no, hindi naman lahat kaya mag-crypto. Kasi sa crypto, mga lods, medyo madugo rin eh. No, yung iba kasi iniisip nila pag nag-crypto ka, paldo ka, ganun. Mali yun, mga idol. Kasi kapag nag-crypto ka, it's either mag-hold ka lang naman o magte-trade ka. 'Di ba? Kung magte-trade ka naman, hindi ka naman lagi panalo. 'Di ba ngayon may position ako, negative nga ako sa position ko, tinamaan na ata yung yung ano ko. Ay hindi, nasa gitna Negative $7 ako ngayon. 'Di ba? Kasi umangat dito yung sa RSI, no? Nahuli ako. Ano yan? Nahuli ako. So, dito na ako hindi ako dito sa taas. So, nilagay ko na lang yung stop loss ko dito sa taas. 'Di ba? So, yung RSI natin, medyo nandito siya sa taas. So, once na bumaba siya dito, siguro hindi naman ako siguro mag-profit ako dito. Kung sakali lang na hindi ako abutin Kung mag-profit ako dito, kung bumaba to, pwedeng hanggang dito lang. So, sige natin mga $7 lang yung ma-profit natin. Okay na ako. Kumbaga, abangan ko na lang ulit yung opportunities na iba. Kasi hindi ko nakuha to Talagang excited lang ako mag-position bago ako mag-record So, negative $6 tayo ngayon. So, pag umabot siya sa 1.1, no? Kasi parang ang galing. Ngayon lang, sa tagal ng panahon, mga Lodi, simula kailan to? July 8, 3 days ago, ngayon lang tayo bumalik sa 1.1, mga idol, no? So, parang ito yung magiging resistance natin ngayon. So, pag dyan, nauntog siya, bumaba siya, kasi syempre, RSI naman natin, sa 5 minutes lang to. Nandito sa taas, sana makuha natin, mga idol, no? At okay na yun, kahit maliit lang, tapos, hanap na ulit tayo ng chance. Ganun lang yun, mga lods, no? So, ayan. Sabi ko nga, swerte natin ngayon, no? At nandito tayo. Ang lang natin kailangan gawin ngayon is patience, no? Maghintay tayo kung ano yung mga susunod na mangyayari at sana tama ang mga tinayaan natin, okay? So, yun lang mga idol ngayong Biyernes ng umaga. Kita-kits tayo mamayang gabi. Alam niyo na yan, everyday 2 videos tayo. At sana click niyo yung notification bell pag naka-subscribe sa channel natin. At kung umabot kayo rito mga lods, palike na rin ang video. Maraming salamat. Malaking tulong yan sa ating channel. And yun, no? Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up? all right.